overload ko si Sir Vic. Alam ko, sinagot dahil Valentine. Praise God. So, Job chapter 1 hanggang chapter 2, ating pong basahin ang mga talata sa kapitulo ito. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagnangaho. Siya'y isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang pamelyo, 1,000 ang baka at 500 ang aso. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na halili pagtapos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil makalihim na nilalampastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkakasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, anong bang pinagkakabalan mo ngayon? Nagbabalik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa ba kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harapan niya kayong susumpay. Harapan niya kayong susumpay. Sinabi niya Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harap ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at naging inuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga saber. Kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa, mga pastol at matay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kalde. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid. Hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang dagit at ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatirikwa siya at sumamba sa Diyos, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din ako babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Muli humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas.
Tinanong ni Yahweh si Satanas at Satanas ang tagapagparatang, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit, nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay bibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo niyang katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka ba bang matuwid? Sumpahin mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Job ay nabalitaan ng tatlo niyang kaibigan, si Eliphaz, Timaneo, si Bildad na Suheta at si Zophar na naambitan. Nagkakasundo silang tatlo na dalawin si Job upang palaksin ang loob niya at makiramay sa kanya. Malayo pa sila'y nakita na nila ni Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalaghan. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. Amen. So, ang libro po ng Job ay isa po siyang controversial na libro na kung saan ay lahat ng mga talata at mga kapitulo sa aklat ni Job ay binibigyan po ng pansin ng lahat ng mga Kristiyano. Subalit sa pag-aaral po natin ang aklat ni Job sa umaga po ito, na kung saan ay last Sunday na banggit ko po, ang unang 2 talata o kapitulo, chapter 1 and chapter 2, ito po ay narration, kwento po ng may akda ng aklat ni Job at yan ay si Elihu. Okay? So yung chapter 1, chapter 2, at saka po chapter 42 na siyang nabasa din po natin last Sunday. So itong 3 talatang ito po ang malaking bagay na pwede nating bigyan ng kahulugan ng buong aklat ng Job sa pamamagitan po ng 3 talata o kapitulo. At isa na rin po ng mga kapitulo na siya pwede nating basihan para po ating bigyan ng kahulugan ng buong aklat ni Job ay yung chapter 31 hanggang chapter 37. 32 hanggang 37. Ito po naman po ay isinulat ni Elihu. At ang kanyang pag-akda ng chapter 32 hanggang chapter 37 ay kanya po nabigyan ng diin kung ano rin ang sinabi ng Diyos. Na kung saan ang chapter 38 hanggang chapter 41, ang Diyos po ang siyang nagsasalita sa mga kapitulo ito. Okay? So yun naman po chapter 3 hanggang chapter 31,
Si Job at ang kanyang tatlong kaibigan ang siya po nagsasalita. Na ito naman ay naisulat po ni Elihu. So bakit hindi natin kailangan gamitin ang chapter 3 hanggang chapter 31 para bigyan ng kahulugan ang buong aklat ni Job? Na kung saan ang mga nabanggit ng mga kaibigan ni Job at nabanggit na salita ni Job ay karamihan ng mga Kristiyano ay kanilang kinukong na binabasihan nila ng kanilang paniniwala. Isa na po rito ang sinabi ni Job na pagpapala lang ba ang dapat tanggapin sa Diyos? At yung parusa ay hindi natin matanggapin, yung masamang bagay. So ito po ay mga bagay na binabanggit ng maraming Kristiyano na sa hindi nila pansin at hindi sila aware na yung mga sinabi ni Job at sinabi ng mga tatlong kaibigan ni Job, itong lahat ay rebuke ng Diyos. O ibig sabihin ito, isinawatan ng Diyos ang lahat ng mga sinabi ni Job at sinabi ng kanyang tatlong kaibigan. At yan po ay nabasa natin last Sunday. Tama po ba? Na kung saan ay si Job ay nagsisi siya sa lahat ng kanyang nasabi. So, ibig sabihin, lahat ng nasabi ni Job ay hindi po ito maka-Diyos. Kundi ang lahat na nasabi ni Job ay ito ay pansariling opinyon at pansariling ideya. Kaya naman, nung kinausap ng Diyos si Job, sa chapter 38, chapter 39, chapter 40, chapter 41, at doon sa chapter 40, na kung saan ang Diyos ay nagpahiwatig kay Job sa isang hangin, sa malakas na wind. Na sa isang malakas na hangin, ang Diyos ay nagpahiwatig kay Job at nagsalita kay Job. At si Job ay namangha sa kahangang-hangang kalwalatian ng Panginoon. At nabanggit doon ay kulang ang kanyang salita, kanyang tinikip ang kanyang bibig para magsalita sa Diyos dahil siya'y namangha sa kalwalatian ng Panginoon. Wala siyang masabi sa kalwalatian na nakita ni Job sa kanyang buhay. Kaya nung sa chapter 42 na ito ay nirinig ni kinwento ni Elihu. Nang sabi nga mo nung ating binasa, dati ay may alam ako sa Diyos at alam ko ang Diyos dahil sa ibang tao. Ang pagkilala niya sa Diyos ay dahil sinabi ng ibang tao. Kaya ang kanyang ginagawa at ang kanyang sinasabi, itong lahat ay nalaman niya sa ibang tao. Kaya naniniwala sa Diyos, naghahandog sa Diyos, at meron siyang nasasabi patungkol sa Diyos, ang lahat ng bagay na yun, ito ay nalaman niya sa ibang tao. Subalit, ang sabi nga po ng ating binasa last Sunday, subalit na yun, nakita kita sa aking mga mata. Kaya nung nakita ni Job, nagkaroon siya ng personal encounter na hindi lang niya nalaman ang patungkol sa Diyos, kundi nagkaroon siya ng personal na karanasan sa Panginoon na mangha si Job sa Diyos. Hindi siya makapagsalita sa kahangang kalwalatian ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya hindi ho natin pwedeng gamitin ang mga sinabi ni Job para ito ay salita ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga sinabi ni Job, ito ay opinion lang, ito ay kuro-kuro lang. Kaya po ang sabi ni Job sa Diyos, ang lahat ng nasabi ko ay kamangmangan at hindi ito nararapat. Kaya siya ay nagsisi sa Diyos sa lahat ng kanyang sinabi. Are you with me? Amen po ba? Kaya ang chapter 3 hanggang chapter 31, ito ay isinulat upang sa ganoon ipakita sa mga tao kung ano ang kanyang sariling kuro-kuro sa Diyos. Maraming mga tao na mayroong opinyon at ideya at kuro-kuro patungkol sa Diyos.
At yan po ay naibanggit at naisulat upang sa noon, ipakita ng Diyos kung ano ang kuro-kuro at ideya ng tao na ito ay hindi kuro-kuro at opinyon ng Diyos. Are you with me? Amen. Kaya ganoon din ang tatlong kaibigan ni Job ay sila ay rebuke ng Diyos. Sila po ay itinatwa o sila ay sinawatan ng Panginoon sa mga sinasabi nila o sinabi nila kay Job. Hindi tama ang mga sinabi niyo kay Job. Hindi niyo ipinisinta ang Diyos kay Job. Kaya naman, ang tatlong kaibigan ni Job at kasama si Job na sila ay naghandog sa Diyos, na ito ay nagpapakita na sila po rin ay nagsisi sa lahat ng kanilang sinabi. Kaya ang mga sinabi ni Job at sinabi ng tatlong kaibigan ni Job, ito po ay mga karnal na kaisipan. Makatao, makalaman, makasarili na opinyon patungkol sa Diyos. Kaya po, dito po makikita natin kung sino ang Diyos natin na tinanggap. Na sa kanyang biyaya, kung bakit tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. At sa kanyang biyaya, sa kanyang kagandang loob, kung bakit siya mayroong magandang layunin sa buhay po natin. Kaya higit pa sa iyong inihingi at higit pa sa iyong iniisip ay magagawa ng Diyos. Kaya nung ang Diyos ay kumilos dahil ang hamon ni Job sa Diyos, kausapin mo, sagutin mo ang lahat ng aking tanong. Kung pwede lang sana, sabi ni Job, ay sulat mo. At mapalad po tayo, meron ng Bible. Sa panahon ni Job ay walang Bible. At ang sumagot ang Panginoon na hindi sumagi sa isip ng Diyos ay pwede niyang gamitin ang hangin para siya ay mag-usap sa tao. So my dear brothers and sisters, yun po yung binabanggit ng Bible. Gagamitin niya ang mga foolish things, mga bagay na mahina upang ipahiya ang malakas. Gagamitin niya ang kamangmangan sa harapan ng tao para ipahiya ang mga matatalino. Ano pong ibig sabihin po dito? Ang mga bagay na hindi sukat akalain ng tao na sila po ay gagamitin ng Diyos. Hindi sukat akalain ng tao na hindi pa sumagi sa isip at hindi pa narinig at hindi pa nakita ng mata. Na anumang bagay dito sa mundo kapag ang Diyos ang siyang kumilos ay pwede niyang gamitin na hindi pa nasumagi sa isip ng tao. Are you with me? Yeah. Ang asno pwede niyang gamitin. Pwede niyang gamitin ang kabayo. Ang nung kay Jonah, ginamit niya yung balyena. Tama po yun? Yun po ay mga kamangmangan na para sabihin ng tao na hindi ito gagamitin ng Diyos. Kaya po, kailangan na magkaroon tayo ng patuloy na pangunawa patungkol sa Diyos na ang Panginoon natin ay makapangyarihan at walang pwedeng pumigil sa Kanya kung ano ang gusto niya. Amen po ba? Yes. Kaya lang natin po, hindi lubusang nararanasan ng Panginoon sa buhay po natin dahil nalilimitahan siya kung ano ang ating pangunawa. Kaya nga, a living sacrifice. Offer yourself a living sacrifice. Kailangan isuko natin ang lahat sa buhay natin. Ang pinagmamalaki natin, ang ikinahihiya natin, yung sariling abilidad natin at sariling opinion natin, isuko natin lahat yan. At tayo magtiwala sa plano, magtiwala sa kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At sa pamamagitan noon, mararanasan natin ang lubusan ng Diyos sa buhay natin. Yeah. Ang mga bagay na pumipigil lamang sa Diyos ay ikaw at ako. Sa sariling opinion natin at sariling puro-puro natin. Kaya po sa naklat ni Job ay makikita natin dito na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat, at Diyos na nagpapala. Amen po ba? Amen. Kaya sa chapter 1 ay makita po natin dito ang ginagawa ng Diyos kay Job, siya ay pinagpapala.
Are you with me? Pinagpapala ng Diyos si Job. Yun po yung nabasa natin sa chapter 1. At yan ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Yan ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Pablo, ni Pedro. Lahat na saklat ng salita ng Panginoon, ang Diyos na sinasamba natin ay yung Diyos na sinasamba nila at Diyos saklat ni Job, siya ay Diyos na nagpapala. At wala siyang ginawang masama. Hindi niya pinurusahan si Job. Hindi niya ginawa ng masama si Job. Kundi si Satanas ang gumawa ng masama kay Job. Na kung saan ang paratang ni Job, bakit mo ako pinaparusahan? Ano ba ang aking pagkakasala? No. So yun po yung paratang ni Job. Na sa kanyang sarili, ginagawa niya ang lahat ng bagay. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na alam niya patungkol sa Diyos. At yun ang kanyang ipinagmamalaki sa kanyang sarili. Na kung minsan ay karamihan, ay ito rin ang dahilan ng maraming mga Kristiyano at maraming mga tao. Maka-Diyos naman ako, bakit dumadanas ako ng ganito? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang kabutihan ng Diyos? Buti pa yung kapitbahay ko, buti pa siya. Meron akong alam na 3 beses na ata siya na-aksidente na grabe. Pero hindi namamatay. Na sa kanyang pag-aksidente ay dahil po sa kanyang kalasingan. Pero hindi namamatay. Pero mga sabi-sabi doon sa lugar, mamamatay na yun, pero hindi namamatay. Pero yung taong conscious sa kain, hindi siya kumakain ng taba. Hindi siya kumakain ng maalat. Namamatay. So yun po yung question ni Job. Tingnan niyo po yung chapter 13. Tingnan niyo po. In Job chapter 13. Oh no, chapter 9. Sorry. In Job chapter 9. Ang sabi niya in verse 22, iisa ang pupuntahan ng lahat. Ito ang aking nasabi. Kapwa wawasakin ng Diyos ang masama at ang mabuti. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, tinatawanan ng Diyos ang kanyang, tinatawanan ng Diyos ang sinapit ng kawawa. Hinayaan niya ang daigdig ay paghaharian ng masama. Ang paningin ng mga hukom ay tinatakpan niya. Kung di siya ang may gawa nito, sino magpangakaya? Ito po sabi ni Job. Na ang masama at mabuti, pareho lang. Kaya, ang complaint ni Job, walang saysay ang pagiging maka-Diyos. No? Kaya, walang halaga na ang aking buhay. Ito po yung nabanggit niya. Sa verse 21, tingnan mo niyo. Sabi niya, wala nga akong sala. Ngunit hindi na ito mahalaga. Wala nang halaga ang aking sarili. Pagod na akong mabuhay. Bakit? Kasi po, ang tingin ni Job, pareho lang ang kahinatnan ng masama at ng mabuti. At ang marabagang ang masama ang siyang namamayani sa mundo. Na yung mga hapbuko, yung mga humahapon sa korte, ay parang pikit ang kanilang mata kung bibigay nila ang katarungan sa isang tao o hindi. Kaya ang sabi ni Job, ang complaint niya sa kanyang sarili, wala nang kwenta ang pagiging maka-Diyos.
Wala nang kwenta ang mag-Bible pa dyan. Dahil pareho rin ang sasabihin, namumroblema ang mga hindi makadiyos at ako rin namumroblema. Malungkot sila, ako rin ay malungkot. Kaya nangyayari mga bagay na ito, ang sabi ni Job, ang Diyos ang siyang mayakda nito, at kung hindi ang Diyos ang siyang mayakda nito, sino pa kaya? Yun ang complaint ni Job. Dahil alam niya na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Na hindi mangyayari kung hindi ito pinahintulot ng Diyos. Yun ang pananaw ni Job. Pero as we move on, my dear brothers and sisters, ang pananaw ni Job ay ito ay pananaw ng tao. Ang katotohanan, hindi pareho ang kahihinatnan ng masama at ng may relasyon sa Diyos. Amen po ba? Are you with me? Kaya po napakahalaga na ating pong maunawaan upang sa ganon, hindi umira sa atin ang ating nakikita ng ating mata. Hindi umira sa atin ang ating personal na karanasan na parang wala nang walang pagkakaiba, tama? Parang walang pagkakaiba. No? Yun ang complaint ni Job. At marami rin mga Kristiyano na hindi nila nababanggit pero nasa puso nila. Kaya mas maraming mga Kristiyano na impluwensyahan ng mundo kesa ang mundo ang mga Kristiyano na impluwensyahan ng mundo kesa ang mga Kristiyano ang nag-iimpluwensya sa mundo. Are you with me? Kasi po, sa pananaw ng maraming mga Kristiyano, ang mga ginagawa ng mga nasa mundo ay parang mas maganda. Kasi halos ang karanasan ng Kristiyano ay halos pareho lang sa mundo ito. Kaya mas bibigyan nila ng panahon na sila'y ma-impluwensyahan ng mundo kesa ang mga Kristiyano ang mag-impluwensya sa mundo. Kaya kung titignan lang po natin, kung i-describe natin ang heaven, at marami mga Kristiyanong masaya kapag pumunta ng heaven. At ang description natin sa heaven, may gintong daan. Sa heaven ay may gintong daan. Woo! Masaya mga Kristiyano kasi may gintong daan. Sa heaven ay merong mga may puno na namumunga ng iba't ibang klase. Sa heaven ay may mansion ka, kaya huwag ka malungkot. Kaya mga Kristiyano nagsasaya, may mansion ako! Dito sa mundo may kubo, pero sa langit may mansion ako! Okay po ba yan? Kung titignan natin, pati sa langit, ang description natin sa ating kaugnayan sa Panginoon ay puro material. Kaya intindihin niyo ba? Ang presentation natin sa Diyos ay material. Kaya ano ang makikita nating pagkakaiba? Kung ang mundo ay material ang kanilang hinahangad, ang mga Kristiyano rin ay material, hanggang langit material ang iniisip ng mga Kristiyano. Kaya, what makes the difference? Kung ang Kristiyano ay nasisiyahan sa ginto, definitely, ang mga mundo ay nasisiyahan din sa ginto. Kaya pareho lang. Hello? Oh. My dear brothers and sisters, there is a big difference. Amen ba? And the big difference is Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is more than gold. Jesus Christ is more than money. Jesus Christ is more than material things. Amen ba?
which is we don't know. And Paul says, lahat ng bagay ay aking winawalang halaga, makilala ko lang Panginoon, which is true. Amen. If you have Jesus, you have everything because He is the creator of gold and silver and everything. Kaya mo kapag ang Kristiyano ay na-focus siya sa Panginoon at hindi sa kanyang sarili at hindi sa material, amen po ba? Tunay nga po, yan ang nagpapatibay na iba ang mayroong Diyos kaysa walang Diyos. Kung ang kanyang isip at puso ay nakapokus sa Panginoon, and God can give everything that you need. Amen po ba? Yes. Nakatulad po ng presentation dito po sa chapter 1 and chapter 2, na hindi ito alam ni Job, at kayo at ako ay alam natin. Dahil nung si Job ay nagko-complain, nung si Job ay nakararanas ng mga bagay na ito, hindi niya alam ang chapter 1 at saka chapter 2. Hello? Hindi niya alam na may Satanas. Hello? Kaya po, tayo mga ngayong panahon natin ngayon, sabi nga po, ay higit pa tayo sa sino mang propetang nabuhay sa Old Testament. Kung si John the Baptist ay higit sa sino mang nabuhay na propeta sa Old Testament, ang sabi po ng Matthew, higit ang mga tao sa panahon natin ngayon ay higit ka pa kay John the Baptist at lalo-lalo na higit ka pa sa mga propeta ng Old Testament dahil alam mo ang kabuuan ng plano ng Diyos sa mundo ito. Na hindi nila nakita at hindi nila narinig. Ang mga narinig natin ngayon at katulad ni Job, yung chapter 1 na si Satanas ay pumunta sa Diyos. At ang sabi nga niya, kung hindi mo pagpapalain si Job, kasi inaalagaan mo siya, pinoprotektahan mo siya, pinagpapalag siya. Kaya sabi ni Satanas, kung aalisin mong lahat ng ito, yun ang ginagawa ng Diyos. Nagpapalag. Pero sabi ni Satanas, kung aalisin mong lahat ng ito, tiyak na ikaw ay susumpahin niya. Huh? Okay. Kaya dahil sa proteksyon ng Diyos kay Job, hindi kayang saktan ni Satanas dahil sa proteksyon ng Diyos. That is your God. Amen. If God is for us, who can be against us? At yan ay inihalam ni Job. That His God, ang kanyang Diyos na sinasamba, hindi siya namamarusa. Pero ang alam ni Job ay namamarusa. Kaya dito po sa mga talatang ito in chapter 9, ang inihiling ni Job ay alisin na ang pamalo, alisin na ang pagparusa ng Diyos sa kanya. Dahil hindi makataruhan ng Diyos, dahil wala siyang pagkakasala para gawin ng Diyos sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang Diyos ang siyang dahilan ng lahat ng kanyang pagpapala at hindi niya alam na ang kanyang Diyos ang siyang nagprotekta sa kanya. Nag-intervene lang si Satanas. Dumating sa sumingit lang si Satanas. Kaya nangyari yun kay Job. Si Satanas ang siyang salarin. Amen? Di ba? Binasa natin na si Satanas ang kanyang description ay tagaparatang. Siya ang nagparatang kay Job at hindi ang Diyos. Ngayon, ang tanong, Pastor, pinahintulutan ng Diyos si Job. Kung hindi pinahintulutan ng Diyos si Job, sorry. Kung hindi pinahintulutan ng Diyos si Satanas, kasi inalis niya. Dapat hindi inalis ng Diyos sa proteksyon niya. Nung inalis ng Diyos sa proteksyon niya kay Job, na kung saan ay si Satanas ay nakapagdala ng sakuna sa buhay ni Job. Yun ang tanong na marami. No?
At ang isang tanong pa ay, ang Diyos mismo ang nagpaalala kay Satanas. O, tingnan mo si Job, ha? Sabi po ng Diyos. Sa narration, sa kwento ni Elihu. O di ba, ang Diyos ang nagbanggit kay Satanas. Ang sagot po doon, kung titignan mo ang mga talatang ating binasa, alam o kilala ni Satanas si Job. Kilala ni Satanas si Job. So, ang sinabi ng Panginoon na napansin mo ba si Job? Yung nabanggit ng Diyos kay Satanas, na napansin mo ba si Job, yun po ay pangungusap lamang para ilabas ni Satanas kung ano ang naiisip niya kay Job. Okay? So, hindi nabigla si Satanas, di ba? Nung nabanggit ng Diyos si Job, hindi naman nabigla si Satanas. Ay, hindi mo siya napansin. Hindi. May plano na si Satanas kay Job. Are you with me? Yes. Nasa kaisipan na ni Satanas si Job. Hindi ang Diyos ang naging kari si Satanas, kundi si Satanas mismo ay alam na niya kung ano ang buhay niyo at alam ni Satanas mismo kung ano ang gagawin niya. Yes. Okay ba? So, parang ilabas lang ng Diyos kung ano ang laman ng isip ni Satanas. Kaya nung sinabi ng Diyos, napansin mo ba si Job? Lumabas na sa isip o lumabas na sa bibig ni Satanas kung anong nasa isip niya patungkol kay Job. Yes. Okay ba? Amen. Now, kung hindi ito pinahintulot ng Diyos, okay. Balikan mo natin ang Job chapter 2. Verse 3. Job 2, verse 3. Ito po ay napakahalaga. Kasi po, kung magiging malinaw po sa atin na ang Diyos natin ay walang pinanggagalingan ng masama, siya ay mapagtitiwalaan mo ng buong puso. This is very important. Kasi kung sa isip ng tao na ang Diyos ay pinanggagalingan, meron din siya pinanggagalingan ng masama. Kung ang Diyos ay namamarusa, mahirap na siya ay pagtiwalaan. Mas pagtitiwalaan mo ang tao kaysa sa Diyos. At ganun ang nangyayari sa marami. Mas naniniwala sila sa tao kaysa sa Diyos. Mas naniniwala sa pera kaysa sa Diyos. Kasi ang Diyos ay may pinanggagalingan ng masama sa buhay natin. Kaya sa ating pong relasyon sa Panginoon, that we were born in the family of God, ay kailangan wala tayong alinlangan sa ating kaugnayan sa Panginoon. Amen. Kung saan ay buo ang ating pagtitiwala na kung saan ay makapagdidepende tayo sa Kanya ng buong buhay, ng buong lakas at buong kaisipan. Na walang alinlangan sa Kanya. Kaya dito po sa verse 3, may pagbibigyan po ng liwanag kung saan ang sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong niya. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo ang aking, o hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. There is no such reason kung bakit si Job ay dapat kausahan. Ito mismo binanggit ito. Okay? There is no such reason. At kaya mali rin
Mali rin ang paratang ng tatlo niyang kaibigan na kaya nangyayari ito sa iyo dahil nagkasala ka. Kaya nangyayari ito, sabi po ni Bildad, Zophar, Eliphaz, Job, may tinatago ang kasalanan, kaya nangyayari ito sa iyo. But it is very clear here na walang dahilan para mangyari kay Job yun na kung saan dahil siya'y nagkasala, kaya siya naparusahan. Walang dahilan. Are you with me? Amen. Subalit, sabi niya, nanatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi niya. Then sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay bibigay ng tao, huwag lang siya mamatay. Okay. So, bakit ganun na lamang na inayahan ng Diyos si Satanas? Dito po ay pinapakita na sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa tao, ayaw niya ng tao ay kanyang pabayaan. Pero dahil si Satanas ay nagkaroon ng karapatan sa mundo ito, kaya hindi kayang pigilan ng Diyos si Satanas sa panahon ito. Dahil ang karapatan ay naibigay kay Satanas. That's why Satan was called God of this world. Tama mo ba yan? Kaya tingnan natin in Job chapter 35 o chapter 34, makita natin doon na sinabi ni Elihu, sino bang nagbigay ng karapatan o authority sa mundo ito? No? Okay? So, ang nagbigay ng karapatan at authority kay Satanas sa mundo ito and why he was called God of this world, hindi inassign ng Diyos at hindi dinistino at binigyan ng posisyon ng Diyos si Satanas. O Satanas, bibigyan kita ng posisyon. Tatawagin kang Diyos ng mundo nito. Sino ang nagbigay ng karapatan? Hindi ang Diyos, kundi ang tao ang nagbigay ng karapatan kay Satanas. Are you with me? Amen. Kaya nung tinukso ni Satanas ang Panginoon, sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng ito. Sino nagbigay ng karapatan kay Satanas para sabihin niya na ibibigay niya ang lahat ng bagay sa mundo ito? Sino nagbigay? Ang tao. Dahil ang tao ang Diyos ng mundo nito. Psalm 82 verse 6. Yun ay na-preach ni Sister Noy that He was created lower than angel. The God of this world is you and me. Small g. Tayo ang ruler sa mundo ito. Kaya nga, Genesis chapter 1 verse 26. Kayo ang mamahala sa mundo ito. Kayo ang maghari. Kung ibig sabihin kayo ang maghari, ikayo at ako ay hari ng mundo nito. Or are you with me? Yes. At ang karapatan na yan ay naisalin kay Satanas. Kaya siya ngayon ang God of this world dahil ibinigay ng tao ang karapatan ng paghahari sa mundo ito. Kung inyong alalahanin, na i-preach ko na rin, kung tayo po ay nasa city life na rin, hindi nag-create ang Diyos. Hindi nag-create ang Diyos ng Satanas. God did not create Satan. Hello? Yun naman kaya nga, maunawaan natin yun. Hindi ibinigay ng Diyos si Satanas sa mundo nito. Nung likahin ng Diyos at tao,
Tapos, may Satanas na inilagay ang Diyos. Parang ang tao ay tuksohin kung siya ay susunod sa Diyos. Ay para bagang may anak ka. At nung lumabas, itinabi mo sa isang tigre. Parang gano'n namang nangyari. Kung gano'n ang ating pangunawa. Are you with me? At para paano mo paniniwalaan ng Diyos na mahal ka niya, binigyan ka niya ng Satanas? Kaya po, mga kapatid, si Satanas ay hindi linikha ng Diyos. Lucifer ang linikha niya at hindi Satanas. Hello? Lucifer. At si Lucifer, isang anghel na siyang nagbabantay sa tree of life. Siyang anghel na kung saan ang guider guardian ng tao. Yan ay sinasabi sa Hebrew. Yun si Lucifer. Pero hindi Satanas si Lucifer. Amen? Nung gawin ng Diyos, si anghel na si Lucifer ay Lucifer at hindi Satanas. Amen? Pastor, paano naging Satanas? Nung si Lucifer ay nainggit na gusto rin niya maging Diyos. Pero dahil si Lucifer ay meron namang mataas sa IQ si Satanas. Hindi ako bilib kay Satanas. Kayo bilib ba kayo sa kanya? Sa aklat ni Job ay makita natin na hindi alam ni Job o ni Satanas ang kanyang karapatan. Kaya nga yung na-preach natin 1 Corinthians chapter 2, kung alam lang, sabi, no? Kung alam lang ang plano ng Diyos, hindi papatayin si Jesucristo. So, ibig sabihin, patungkol sa spiritual, walang alam si Satanas. Kaya kung lalabanan mo si Satanas sa sarili mong opinyon at ideya, talo ka. Pero kung ikaw ay lalakad sa spiritual at pananampalataya, walang laban sa iyo si Satanas. Dahil hindi niya naiintindihan ang spiritual. Kaya talunin tayo mga Kristiyano kasi naglalakad tayo sa laban. But if you walk by faith and you walk not by sight, but by faith, Satan cannot overcome. Amen po ba? Now, balik. Bakit naging Satanas si Lucifer? Nung nainggit si Lucifer na maging Diyos, hindi naman niya kayang labanan ng Diyos. Kung siya ay smart, sinasabi natin, definitely, hindi niya lalaban ng Diyos. Definitely, siya'y matatalo. Tama mo ba yun? Siya lang ay lilikha, ang Diyos ang nalilik. Pero dahil nakita niya ang tao, na ang tao ay may kaharian. Okay po ba? Nakakasunod po ba kayo? Ang tao ay may kaharian. Kaya ang kanyang naisin na maging Diyos, ang tao kanyang diniskarte para siya rin ay maghari. Kaya nung tuksuin niya, i-deceive niya si Eva at Adan. At ang mga ninuno natin na si Adan at Eva ay na-deceive kay Lucifer. Yung karapatan ng tao ay naipasa kay Lucifer at doon siya naging Satanas. Amen po ba? Hindi naglikha ang Diyos ng Satanas, kundi ang tao ang gumawa kay Satanas. Amen? Kaya dito sa Job, may karapatan si Satanas kay Job. Dahil ibinigay ng tao karapatan na yan sa kanya. Kaya ang impyerno ay hindi para sa tao.
ang tao ay para sa Diyos. Linikha ka para sa Kanya, hindi para sa impyerno. Ang impyerno para kay Satanas. Bakit? May pupuntang impyerno kasi ang mga tao ito sumama kay Satanas. At ni isa ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Amen po. Kaya hindi nalikha ang impyerno para sa iyo. Para sa akin. Amen? Kaya hindi tayo dapat natatakot. Kaya hindi tayo gumagawa ng masama. Yun ang nangyari kay Job. Kaya siya hindi gumagawa ng masama, lumaloy sa masama dahil ayaw niyang parusahan siya ng Diyos. Mali na kung saan ay dahil sa takot, kaya ka umiiwas sa kasalanan, ayaw mong pumunta ng impyerno. Yun po ay nakakabigat sa buhay ng tao. Kaya maraming mga tao nagko-complain. Iniinawasan mo ng lahat ng ito, tapos ganito pa nangyayari sa akin. You must follow God. Kailangan sundin natin sa Diyos, ang Diyos, dahil mahal ka niya. Hindi dahil natatakot ka. Umiiwas ka sa kasalanan dahil tatakot ka sa impyerno kay Satanas. No. Natatakot ka na parusahan ng Diyos, hindi na mamarusa. Amen. Kaya ka sumusunod sa Panginoon dahil mahal ka niya. Amen po ba? At mayroon siyang mas magandang plano para sa iyo kung bakit ka sumusunod sa Kanya. Hindi dahil takot ka. Amen po ba? Amen. Kaya, walang magawa ang Diyos dahil ang karapatan ng tao na ibinigay ng Diyos sa tao ay naibigay kay Satanas. Okay ba? Bakit hindi niya lipulin si Satanas? Nandiyan mo ba tayo? Hello? Ba? Di ba makapangyarihan ng Diyos? Bakit hindi alisin ng Diyos si Satanas? Nakatala ng problema. Are you with me? Dapat, kung paparusahan ng Diyos ang tao, una niya parusahan si Satanas. Eh, si Satanas ang siyang ama ng kasinungalingan. Amen? Dapat, linipon ng Diyos si Satanas para hindi na naparusa si Job. Ano problema? Di ba ba? Amen? Next Sunday, magkita-kita po tayo. Isagutin ko lang po ng konti. Kung lilipulin ng Diyos si Satanas, malilipul din ang tao. Dahil ang tao ay nasa ilalim ni Satanas. Diba? Kaya ang si Satanas ay pupunta sa impyerno at may sasama. Kasi sumama siya. Kaya yung mga tao sumama sa kanya at ibinigay ang karapatan kay Satanas kung lilipulin niya si Satanas at isasawa ka niya. Amen? Hindi makatarungan ng Diyos. Bakit? Bakit si Satanas lang? Kailangan ganun din yung mga tao sumunod sa kanya kasamang lilipulin. Are you with me? Oh. Yun, makatarungan ng Diyos. Pero kaya sabi ng Bible, dito nyo maintindihan, pinipigil ng Diyos ang kanyang galit. Di ba? Nababasa natin sa Bible yun, di ba? Kasi kung lilipulin niya ang tao, o si Satanas, at hindi niya lilipulin ang tao, hindi makatarungan ng Diyos. Yes. Right. Kaya ganyan na lamang ang pagpipigil ng Diyos sa kanyang galit. Dahil inihintay niya ang tao na magbalik loob sa kanya. Oh. That is the reason why God is, amen, controlling Himself. Na kaya siya'y nagtitiyaga, nagtitiis
Dahil ang kanyang lilikha ayaw niyang mapahamak at minsan ay ayaw niyang mapahamak. Kaya po sa Book of Job, yung ginagawa ng Diyos na pagpalain ng tao, mayroong karapatan si Satanas. Dahil ang karapatan na yun, o may karapatan si Satanas, nasirain yun yung motibo ng Diyos sa tao. Dahil ang karapatan na yun ay binigay ng tao sa Kanya. At ang Diyos, listen, ay wala siyang legal na kaugnayan sa tao dahil pinutot ng tao ang kaugnayan niya sa Diyos. Kaya nagkaroon ng covenant. Dito mahalaga ang covenant. Amen po ba? Kapag meron ka ng ugnayan sa tao, may relasyon ka na sa tao, yun ang Genesis chapter 12. That's why Job is the oldest book. Job is the oldest book. Kaya dito kayo importante yung ginawa ng Diyos kay Abraham na nagkaroon siya ng covenant. Upang sa ganon, wala nang pwedeng umigil sa Diyos na pagpalain ng tao kapag siya ay may tipan sa tao. Amen po ba? Kaya kung MU lang kayo, pwede bang ligawan? Pero kapag sinagot ka na niya, wala nang pwede. Tama po ba? Kasi, legal na. Oh, sinagot ka niya, mahal ka niya, mahal mo siya. Pero kung mutual understanding na, wala pang katiyakan yun. Kaya yun kahalaga. Are you with me? Now that you have a covenant with God,